Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan, pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Hindi yan napag-usapan sa meeting yung mga individual. I remain open, I remain willing, at yung kondisyon ko ay yung tulad nung matagal ko na rin sinasabi, kung piliin ng united opposition. Kasi yun din ang sinasabi ko na rin ng matagal na kailangan ng oposisyon, kung lalaban kami sa 2028, at yun yung intention o desire ko na lalaban kami sa 2028, na mag-alok sa ating mamamayan ng pinakamalakas at credible na kandidato. I would be willing to take on any task na hiningi ng united opposition. Pasensya rin, pabalik-balik ako doon kasi yun yung, kumbaga, kondisyon ko sa kahit ano. Kung magkaisa kami sa usaping 2028, palagay ko yun yung magpapalakas ng tsansa namin. And kung sino ang buuin naming team or slate para doon, susuportahan ko yun. Nakataya akong gawin ang lahat para mag-materialize yung ganyang scenario. Wala kaming ganung usapan na personalities during yung pagkikita naming muli. At pag-uusap muli tungkol sa possible futures. So talagang on the level of yung principles and anong hinahanap na liderato siguro ng mamamayan by 2028. Ano yung mga basic? Siguro yung ibang mga grupo, kailangan sila yung magsabi na binibilang nila sarili nila sa oposisyon. Pero from the people na nakita nyo sa pinost ng ibang mga colleagues ko, yung photos nung pagkikita namin, yung meal namin at saka pag-uusap. So yun yung mga grupo that we represent na have stayed in touch over the past years, even decades. Yun yung, if ever lumapit, yun yung magiging subject ng matinding pag-iisip at pag-uusap sa hanay namin. Kasi nga, because of the very different histories. Pero, for anyone, hindi lang sila, other groups na sa labas ng kakampings o sa labas ng hanay ng oposisyon, syempre, yung magiging basis ng any possibility ng pag-unite ay yun, yung enough common values. Lahat ng usaping good governance. So, yung pag-modernize ng politika natin, kaya nagbubuhos din kami sa anti-political dynasty. Hindi lang opposition, by the way, di ba? May refreshing na for the first time supportive voices kahit mula sa non-opposition forces. Yung pagbigay ng solusyon sa mga economic problems, yung usapin ng totoong pagkakaisa din. Very concerned din kami dyan dahil super polarized, divided yung ating lipunan. Kailangan natin na mas magkaisa ulit. Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang working visit sa New York, USA sa darating na March 8 to 11. Dadalo si Pangulong Marcos Jr. sa opening ng 70th session of the Commission on the Status of Women.
Magbibigay din ang Pangulo ng mensahe sa gaganaping special session ng General Assembly ng United Nations. Makikipagpulong din ang Pangulo sa ilang opisyal ng UN. At dito Like to highlight the Philippines' ongoing chairship of ASEAN this year. We look forward to continued support for ASEAN community building, in particular from the United States, through our comprehensive strategic partnership. And we hope to welcome President Trump once again in Manila for the ASEAN Summit later this year. Ms. Nadine, will you be endorsing VP Leni Robredo should she run for president po for sa 2028? Definitely. There's no question about that. No question about that. Sorry, ma'am, why po? Why? Yes. I mean, for me, she is really the best. She's really the best candidate for presidency. So, obviously, and I supported her way back when she ran the first time. So, definitely, I would support her. But we heard po kasi local po yung gusto niya talaga or their efforts po to convince her to run for president sa 2028. Let's see. Well, that's up to her decision. So, obviously, we respect that. Yeah, sometimes the best presidents are those that don't want to run. So, we'll see. We'll cross the bridge na lang when we get there because right now it's really hard to say. You were saying something, ma'am. Your efforts to convince VP Leni to run for president. We're not losing hope na magbabago pa ang desisyon ni VP Leni na tumakbo ulit sa 2020. As for me, she's the most winnable ng opposition possible or potential opposition candidates. Efforts to convince VP Leni to run for president. We're not losing hope na magbabago pa ang desisyon ni VP Leni na tumakbo ulit sa 2028. Because for me, she's the most winnable among possible or potential opposition candidates. Why, ma'am? Why is she most winnable? Alam niyo, kasi noon, di ba, kaya she was not able to make it kasi nag-unite yung Marcos and the Duterte forces. And then we have seen what's happening. We have seen how this country is being run. We have seen all of these corruption issues being, is there. The corruption issues are there and it affects both sides, the corruption issues. So, ngayon, siguro naman yung mga hindi bumoto kay VP Leni noon ay pagkakataon nila para mag-reflect ulit na sa mga pangyayari ngayon sa takbo ng ating ekonomiya, sa takbo ng overall state ng ating bansa, the national affairs. We need somebody like VP Leni Robredo who's not only clean but very capable at yung kanyang advocacy talaga clean and good governance. Pag meron clean and good governance, mababawasan significantly. I'm not saying na mawawala na ang korupsyon, pero at least it would be significantly reduced for sure kapag ang isang leader ay tunay na pinapairal ang clean and good governance. Plan for a united opposition for 2028? Well, alam nyo, mahalaga na merong mga ganyang moves for 2028. Mahalaga na nagsasama-samang iba't ibang mga grupo. Hindi lang yung mga taong nasa meeting ngayon. No, kailangan talagang magtulungan tayo at hindi lang para sa next election, para ngayon. Yung mga problema ng bayan ngayon napakatindi. Ito lang hearing natin, nakakalula na yung mga problema sa edukasyon. Huwag na nating hintayin yung next elections bago magtulong-tulungan. Ngayon pa lang magtulungan na tayo para sa bayan. Maganda na may united opposition, sir? Maganda na nagtutulungan tayong lahat. Here in the Senate, makikita ninyo yung mga measures ko, si Cap Bill, si Cadena. I'm getting support from all groups and all sides. And right now, yung problema ng taong bayan, napakatindi. Kailangan talaga magtulungan. And again, ulitin ko, hindi lang yung mga taong nasa meeting ngayon. Kailangan lahat ng gustong magtulungan para sa bayan, kailangan talaga magtulungan. Is VP Leni still being considered Sir, is VP Leni still being considered as a front runner, sir, for 2028? Siyempre marami nag-nice na tumakbo siya, but you have to ask her also kung anong plano. But sir, pero may talks of 2028 elections noong lunch na yon. Talk about the country, of course, at kung ano yung mahalaga para sa ating bayan. Next guy. I believe this is a moral duty for us as priests and religious.
So ang usapin po ay hindi lamang political, hindi po kami mga politicians. We believe there is moral concern, and kaya nandito po kami muli. And we pray that Congress impeach forthwith Vice President Sara Duterte for the cause of truth, even due process. This is the time for her to present her evidences. No, hindi niya sinagot yung maraming tanong. This is an occasion for her to answer all the accusations. Kaya magandang space po ito, forum for her to defend even herself. Kung prohibition for anyone, for any endorser, to endorse more than once. Wala po yan sa rules, wala po yan sa batas, wala po yan sa constitution na isa lang dapat ang i-endorse ng isang miyembro ng House of Representatives. So mga grounds po hindi po nalalayo doon sa mga grounds na sinabi doon sa second complaint. Hindi din po ito lumalayo o nalalayo doon sa pinakamismong grounds ginamit ng more than 1/3 of the House of Representatives last year in endorsing and transmitting in adopting articles of impeachment and transmitting the same to the Senate. Okay, ma'am, follow up. Ngayong araw, ma'am, nag-file din ng ikatlong impeachment complaint laban kay BP Sara, ang isang religious group, at i-endorso po ito ni Representative Leila de Lima. Ano po yung reaction ng Malacanang? Muli, ang sabi naman po ng Pangulo kung ano po ang dapat aralin, proseso po ang dapat na manaig, rule of law, at kung mayroon dapat na managot, ay dapat po managot. Thank you, ma'am. Tuluyan na pong pinagtibay ng Justice Panel ang committee report na nagbabasura po sa impeachment laban kay PBBM. Pero ma'am, may provision po sa ating konstitusyon na nagsasabing maaring umusad ang isang impeachment kapag nakakuha po ito ng hindi bababa sa 1/3 votes ng plenaryo sa Kamara. So, gaano po ma'am, alam naman natin ma'am na majority pa rin doon sa House A pro ma'am, no? Pero gaano po kakumpiyansa ang Malacanang na ang impeachment na ito laban kay PBBM ay tuluyan na pong mabasura at hindi na uusad? Thank you. Ang man po mangyayari na solusyon, resolusyon, desisyon po ng House of Representatives ay hindi po ito saklaw ng Pangulo. Pero umaasa po ang Pangulo na kahit na po ang sinasabing impeachment ay isang political tool, umaasa po siya na ang mga miyembro po ng House of Representatives ay maaayon lamang kung anong ebidensya na naipakita at naging discussion sa Committee on Justice. At ang Pangulo po mismo, sa sarili niya, kumpiyansa siya na wala po siyang ginawang anumang impeachable offense.